diet para po kaya po si John mula sa computer profession mula din sa Kontradaya. Isang Kontradayang umaga po sa ating lahat. Sa mga kababayan po natin nandito ngayon at sa mga kababayan po natin nakikinig dito sa Intramuros. At magandang umaga din sa iyo, Chairman George Comelec. Ilang araw na lang po at eleksyon na. Ilang araw na lang po at boboto na tayo ng mga susunod na opisyal ng gobyerno. Handa na po ba kayo sa eleksyon? Ay mahina, mga kababayan. Handa na po ba tayo sa eleksyon? Kung handa na po tayo, panigurado, handang-handa na rin po ang mga bandaraya. Ayan, sige. Tama po yun. Ang patas, malinis, ligtas, at transparent na eleksyon ay napakahalaga po para sa isang demokratikong lipunan. Agree po ba tayo doon? Okay, tamang-tama po. Tapos, nitong mga nakaraan, lagi pong pinagmamalaki ng Comelec na magiging swabe ng eleksyon. Naniniwala po ba tayo doon? Hindi. Okay. Sabi niya, ito nga yung nakaraan lang binabanggit niya, uy, natanggap na namin yung certification, natanggap na namin yung pruweba, yung katibayan, na all systems go, na wala nang magiging aberya sa eleksyon. Naniniwala po ba tayo doon, mga kababayan? Hindi. Yan. Ngayon, ang sinasabi din nila, ang batay po kasi sa batas, kailangan yung certification na yan, yung patunay na yan, nakuha na yan ng Comelec 3 buwan pa ang nakalipas. Dapat mga February, pero mga kababayan, nakuha lang ito ng Comelec April 30. Ilang araw lang. Kung baga sa mga estudyante, baka nakaka-relate, crammer, di ba? Minamadali ng Comelec ang mga bagay-bagay. Maliban po dito sa taas kilay na nangyaring ito, nandyan din po ang iba't ibang forma ng dayaan at aberya sa eleksyon. Kanina binanggit po ng kasama natin kanina, yung kahina-hinalang resulta na lumabas noong testing and sealing. So, nandyan kita po natin kaliwat kanan ng mga illegal campaigning, yung nagsasabit po ng mga election material sa mga puno, poste. Andyan din po yung pagbili at pagbenta ng mga boto. Mga kababayan, wag po natin itong gagawin. Kahit sabihin na natin na 8,000 yan. O diba, ang laki, 8,000. Ayan, maliban po doon, nandyan din po yung election violence. So ito po yung kumabalitaan nyo, nagsusorty, nagkakampanya po yung mga kandidato, tapos merong binaril, diba? At meron nga pong mga kandidato na namatay. Maliban din po dyan, nandyan din po yung red tagging sa mga progresibong kandidato. Maliban po doon, kumbaga ilan ito, doon sa mga election violation na asahan po natin, lalong lalala sa panahon ng eleksyon. Bukod po dyan, nabalitaan po ba natin sa radyo, sa TV, sa internet, yung tungkol sa aberya sa online voting? Meron ba tayong mga kababayan na OFW? Yung nagtatrabaho, naninirahan sa abroad? Meron po ba? Meron. Okay, meron. Batay po dun sa nakita nating Facebook post, diba? So, may isa po tayong kababayan, bumoto siya. Imbes na makatanggap ng resibo na malinaw sa kanya kung sino ang kanyang mga binoto, may nakita po siyang mga letters, numbers. Hindi niya po maintindihan kung sino ang kanyang mga binoto. Doon palang palpak na, wala pong resibong natanggap, walang malinaw na resibong natanggap ang ating mga kababayan. Sumakit po ang ulo ng ating mga kababayan. Mula pa lang doon sa paglalog-in, hirap na po sila. Kaya may mga kababayan po tayo nanlulumo na babad trip. Diba? Unang beses pong nagkaroon ng online voting sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Pero, palpak. Senyalis po ba ito na ganito rin ang magiging itsura natin sa Mayo 11? Yes. Ngayon, maliban po doon, ayun, binabanggit ko sa pinaresibo. Di ba tayo, pag nagpapadala tayo ng pera sa GCash, may resibo? Di ba nakita natin kung kanino natin pinadala ang ating pera at kanino din, at kung magkano po yung pinadala natin? Kung baga kayang-kayang gumawa ng malinaw na resibo, pero bakit hindi kaya ng Comelec? Kaya nagtataas kilay talaga ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Kita rin natin sa lahat ng mga binanggit po natin at ng mga previous nating speakers, kita natin na nagsisimula na ang dayaan, mga kababayan. Ayaw man natin ng dayaan, pero nandyan na ang dayaan. At sinabi nga po kanina ni General Rio, sino nga po ba ang nakikinabang sa dayaan? Ayan. Sino nga po? Hindi po tayo nakikinig kanina kay General Rio. General Rio, hindi sila nakikinig. Sino po ang nakikinabang sa dayaan?
Okay, ang nakikinabang po sa alin, marami. Yung mga political dynasties, yung mga trapo, yung mga kurap, yung bumibili po sa ating mga boto. Ayan. Yung kanina nga din po, actually nakaka-alarm po yung binanggit kanina, no, na nagkaroon po ng kaguluhan doon sa testing and sealing sa Butuan City. Kaya Chairman George Comelec, kailangan po talaga nating tugunan yon. Pero kahit ganito, na sandamakmak na, kaliwat kanan na po ang dayaan na nakikita at nararanasan natin, hindi ibig sabihin nun wala na tayong magagawa. At yun nga po yung pinauulit-ulit kanina pa. Meron po tayong magagawa para bantayan ang ating mga boto, para bantayan na dapat transparent, malinis ang ating eleksyon. Halimbawa, ito na lang pong ginagawa natin na talakayan ang pangangalampag po natin sa Comelec. Isang mahalagang halimbawa na po ito na mga dapat at kaya nating gawin bago at matapos ang eleksyon. Nandiyan din, maraming salamat din po kila General Dio dahil inimbitahan nyo ang Computer Professionals Union, ang Kontradaya, para makapagsalita, para maibahagi din natin ang tindig natin hinggil sa issue ng automated election system. Maliban doon, binanggit din po kanina yung usapin ng manual counting. Pinagmamalaki ng Comelec na mas mapapabilis na ang pagbibilang ng ating boto dahil gagamit na tayo ng machine. Pero ang tatandaan po natin, kailangan ba talaga ang pamantayan na tagumpay ang eleksyon ay dahil mabilis na binilang ang ating mga boto? Paano po tayo nakakatiyak kung dinoktor ba ang ating mga boto? Kaya sang-ayon po ang Kontradaya, sang-ayon po ang CPU sa sinasabi nating hybrid election. Ang ibig sabihin po nito, manong-manong pagbibilang ng ating boto sa presinto pa lang. Diba? Paano naman tayo nakakatiyak na, halimbawa, gumamit nga tayo ng ECM, tiyak ba tayo na yung binoto natin, yun din yung matatransmit sa mga server? Diba? Baka kasi yung ECM ngayon maging automatic cheating machine. Huwag naman po sana, pero yun nga, hindi na tayo magtataka kung mangyayari ito. Kaya mga kababayan, ang panawagan po ng Kontradaya, ang panawagan po ng Computer Professionals Union ay kailangan po nating magsama-sama para tutukan ang eleksyon, para siguraduhin na mabibilang ang ating mga boto at maluluklok ang mga kandidato na tunay po na magsisilbi sa mamamayan. Hinihikayat po namin na magsumbong tayo sa vote report, magsumbong po tayo sa Kontradaya. Mahanap niyo po kami sa Facebook page. I-type nyo lang po ay Vote Report PH at Kontradaya. Nangongolekta po tayo ng mga reports. Actually, marami na po tayo nakuha. Kaya sinasabi ko po kanina na maraming kaso ng illegal campaigning, maraming kaso ng vote buying, election violence at red tagging. So para dumami pa po yun, para makita pa po ng Comelec kung gaano kadaya, kung gaano kapalpak ang eleksyon, mag-report po tayo. Yan. So muli, maghanda, magbantay, kumilos, Kontradaya. Bago po ako magtapos, meron po akong na gusto nyo. Sasabihin ko po ay dayaan sa halalan. Ang isasagot po natin ay tutulan, labanan, huwag pahintulutan. Lalakasan po natin. Practice muna po. Dayaan sa halalan, tutulan, labanan, huwag pahintulutan. O isa pa po, pinakamalakas. Dayaan sa halalan, labanan, huwag pahintulutan. Maraming salamat po. Salamat sa ating mga expert pala to sa mga IT rin to eh. So, isang tao